Finally, sinabi ng prosecution na may failure dito of domestic accountability. Wala daw totoong investigasyon. Ayon daw dun sa mga representante ng biktima, ang dami-daming kamatayan pero yung gobyerno ay nag-review ng 302 cases lang. So, hindi daw relevant kung 302 lang pero ang ina-allege ay libo-libong mga namatay. Sa mga pag-link naman kay Pangulong Duterte, ayon kay Attorney Kaufman, walang iisang mekanismo para sabihin na si PRD ang gumawa dito. So may mga witness daw na walang direct link. Halimbawa, ang isang witness, ang sabi niya, narinig niya ang boses ni PRD sa telepono nung kausap ng isang opisyal. Okay, alam natin kung ano to, kahit redacted yan, kahit hindi ang pinag-usapan ni Attorney Kaufman. Itong witness na ito, tinatawag na saksi ng mga ito particular na naaalala ko, ito ay isang preso. Tapos di umano'y sinabihan daw siya, inoperan daw siya ng isang opisyal ng correction system na, palalabasin ka namin, bibigyan po namin kayo ng pera, itodas mo itong isang taong to. Tapos narinig daw, di umano ng witness na yon na may kausap yung opisyal at inuutusan yung opisyal na maghanap ka na maggagawa ng ganito. At ginamit pa yung mga words na hindi natin magamit sa live na ito dahil pinagbabawal sa social media platforms. Ayon kay Attorney Kaufman, simple lang, ridiculous. Maaga-aga tayo ngayong araw na ito dahil ito ang huling araw ng pagbibigay ng mga argumento ng depensa laban doon sa mga paratang na inihayag ng prosecution. Ang pagpapahayag ngayong araw na ito ay tungkol doon sa mga argumento pa lang. Hindi po natin tatalakayin ang pagsasara na yung closing speech ni Attorney Kaufman. So, sa ngayon, yun lang po muna ang mga argumento. Isa-summarize natin ang argumento ng depensa, tapos ipapahayag natin ang mga rebuttal ng prosecution. Tapos bukas na po natin talakayin yung closing. Matapos niyan ay pag-uusapan din po natin ang mga resulta o nagiging fallout tungkol doon sa mga statements na ginawa sa statement o sa affidavit na isinumite bilang isang reklamo sa Office of the Ombudsman ng 18 mga Marines. Bukod pa dyan, talakayin din po natin ang statement ng Iglesia ni Cristo na inihayag ngayong araw na ito, ang kanilang panawagan. So bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. So para dun sa mga nakikinig sa atin o nanonood sa TikTok, ang ating pahayag ngayong araw na ito ay tungkol doon sa pagsasara sa mga argumento ng depensa, pagtatapos ng pagbibigay ng argumento ng depensa at pag-rebat ng prosecution. Bukas na po natin tatalakayin ang mga closing statements. Gayunpaman, matapos niyan ay tatalakayin din po natin ang fallout doon sa reklamo o sa affidavit na ibinigay ng 18 mga Marines at kung ano pa ang mga pangyayari matapos noon. Bukod pa dito, pag-usapan din po natin kahit saglit ang panawagan ng Iglesia ni Cristo sa nauukol sa mga nakaupo tungkol sa mga pangyayaring relevant sa ating pang-araw-araw at sa mga ordinaryong mamamayan tulad natin. So kung wala na pong ibang kailangan gawin, huwag pong kakalimutan mag-like, share, follow at subscribe. So ano lang po ang tatalakayin natin ngayon, kumbaga hindi pa yung mga closing statements kundi yung mga ibubuod natin ang argumento ng depensa at yung pag-rebat ng prosecution. Okay, umpisa na po tayo. Sa araw na ito, nakita natin ang kaya natin ibuod na ang argumento ng depensa. Hindi pa po tapos kung pwede mamaya na po natin i-discuss yung mga katanungan ninyo. Kung hindi ko po yan mababasa ngayon, ito ay dahil gusto kong ituloy-tuloy ang ating diskusyon. So, posibleng hindi muna ako tumingin sa inyong mga katanungan. Wag po kayong magdamdam kasi nakaka-distract po masyado. So, para matapos natin kaagad at makarami po tayo ngayong araw na ito dahil ang dami pong pangyayari, baka hindi natin maubos talakayin lahat. Okay. Nag-umpisa ang depensa sa count 2.
ito ang high value targets na tinatawag. So, babalikan ko, na-discuss na natin kahapon o nung isang araw yung depensa, so iuulit ko na lang, tapos idadagdag ko yung mga bago na isinama niya sa mga argumento niya ngayong araw na ito. Unang-una, ano yung mga, ito pala yung ngayon, count 1 yung sa isa. So, mag-start tayo sa high value targets na itinatawag. Ayon dito kay Attorney Kaufman. Okay. Ang tinatawag na high value targets na ginamit doon sa prosecution na sinasabi ito daw po ang pinuntirya ng tinatawag na war on drugs na actually isang paraan lang para magkaroon ng cover. Well, ang paggamit nila ng high value targets ay pruweba daw na mayroong common plan. Ibig sabihin, pinagplanuhan nila at in-identify nila ang mga taong tinatarget nila at ang tawag nila ay HVT o high value targets. Ayon sa depensa, itong HVT na tinatawag na lumilitaw sa ilang mga dokumentong ipinipresenta ng prosecution ay isang operational classification lamang. Hindi yan order para hindi na mabuhay yung tao. Sabi niya, ito ay standard law enforcement prioritization tool na binabase sa mga intelligence assessments. Katulad daw ito ng Austrian APOTS. Po makita yung aking notes dyan. Base sa kanilang mga intelligence assessments din. Ito ay classification for operational attention. Hindi ito code for execution. So, bukod pa dito, ito ay nagsasaad ng intensyon na ang gawaing ito ay legal. Lawful intent. Itong pagtawag o classification na HVT ay pagpapatunay na may legal na intensyon ang operasyon na ito dahil tinatarget nila for arrest itong ang mga taong ito. Marami daw sa mga HVT operations ay nagresulta ng mga aresto at hindi fatal encounters, tinatawag. Bukod pa dyan, sabi ni Attorney Kaufman, base dun sa mga report mismo nung mga nagkaroon ng fatal encounters dyan, lalong-lalo na dun sa tinatawag na incidents 10, 13, and 14. Mukhang redacted to, hindi pa natin nakikita itong incidents 10, 13, and 14. Gayun pa man, ang sabi niya, dito sa 10, 13, and 14 na isinaad ng prosecution, may gunpowder residue daw. So ulitin ko may gunpowder residue o bakas ng paggamit ng isang firearm doon sa mga kamay ng mga tinatawag nilang biktima o mga naging target o tinatawag na high value target. Sabi niya, forensic indicator ito na nagkaroon ng palitan ng pagbabaril o barilan. Tapos, so hindi po kinukontra nito ang tinatawag na straightforward executive narrative. Ibig sabihin, execution narrative. Ibig sabihin, hindi ito yung mga biktima na walang kalaban-laban, kundi may kalaban. Literally, may labanan dito. Bukod pa dyan, sa mga operasyon daw, sa incidents 12, 13, and 14, ito po ay covered ng mga search warrants. Kumbaga, doble ang ebidensya na legitimate operation, police operation ito. At yung isa ay may cover pa nga ng search warrants. Sabi ni Attorney Kaufman, hindi ito compatible sa sinasabi ng prosecution na mayroong pre-planned na pagbabawi ng buhay ng mga taong ito. Sabi pa ni Attorney Kaufman, ito ay selective use of force. Sa Incident 14 daw, may 4 na individual na inaresto na buhay. Sabi ni Kaufman, ito po ay ay disiplinadong paggamit ng puwersa ng kapulisan. Ito ay selective and disciplined use of force rather than indiscriminate execution. Sa count 3 naman, barangay clearance operations. Ayon kay Kaufman, ito po ay standard intelligence procedures. Ang paggamit ng mga listahan daw ay normal na standard procedure pag ina-identify mo kung sino yung mga target dahil mayroon kayong intelligence na nagva-validate ng mga targets na ito. So, hindi kumot may listahan ay ebidensya na yan na ito ay mga tinarget for, as the word goes, execution. So, bukod pa dyan, sabi ni Attorney Kaufman, nagpapakita ito na mayroong presumption of administrative regularity. In other words, kung may kasalanan ang mga ginagawa ng ating mga pulis at ito po ay local law natin na ina-uphold na ilang beses ng Korte Suprema na ang gawain ng pulis ay presumed regular. So may tinatawag na presumption of administrative regularity. So kung may nakikita na irregular o illegal ang mga nagrereklamo, kung may magreklamo tungkol sa gawain nila, kailangan sila po ang may dala ng tinatawag na burden of proof. So, yung official state document, sabi ni Attorney Kaufman,
with appropriate stamps and signatures. So ibig sabihin, itong mga police report na isinumite ay prima facie reliable. Ibig sabihin, maaari nating maasahan ang mga dokumentong ito dahil presumed regular, presumed na tama, presumed na legal yung kanilang gawain na naaayon sa mga patakaran dito sa ating mga kapulisan. At kailangan ng prosecution na sila ang magpatunay na itong mga reports na ito ay hindi falsified. Kasi yun po ang ina-assert ng prosecution ayon sa kanila yung mga nasa sakdal dito ay nag-falsify o gumawa ng mga peking police report para mapagtakpan ang kanilang mga krimen. Sa Incident 23, ayon kay Attorney Kaufman, ito ay may pangalan, isang Benjamin Vista. Sabi ni yung photo evidence doon ay nagpapakita na ang biktima ay nakahandcuffs. Sabi ni Attorney Kaufman, doon sa witness para sa prosecution, sinabi niya na tinanggal ang mga handcuffs. At sinabi tuloy ni Attorney Kaufman, parang ang prosecution, ang kalaban nila ay sarili nila. Ano ba talaga? Yung witness nila, sinabi tinanggal ang mga handcuffs and therefore, kumbaga may pagkakataon na totoo na manlaban o may pagkakataon siyang pagtanggol ang sarili niya o umatake. Pero ang sinasabi naman dun ang nakikita naman sa photo evidence naka-handcuff ang biktima. Pangatlo, may mga argumento laban sa tinatawag na common criminal plan na isinasaad ng prosecution. Sabi ni Attorney Kaufman, decentralization and local discretion. Ang operational discretion ay nasa local team leaders. Ibig sabihin, dun sa mga pulis sa lokalidad kung saan may hulihan. Hindi po yan national. At yung mga namamatay ay bihira at kadalasan locally motivated at hindi bahagi ng isang centrally controlled policy. So, ulitin ko ha, ibig sabihin, ang sinasabi ni Attorney Kaufman dito kadalasan doon sa mga fatal na encounters, local yan at ang mga dahilan ay local rin. Local ang motivation. Hindi po ito ebidensya ng isang malaki, central at national at controlled na polisiya na nanggagaling mismo sa Malacanang. Kadalasan, at itinuloy pa ni Attorney Kaufman, opportunistic and personal ang mga motives. Ibig sabihin, meron talagang mga opisyal ng ating mga pulis na gumagawa ng kasamaan. Ngunit ang motive dito, hindi dahil mayroong common criminal plan. Yung iba, katulad nung sinabi ng isa, ay ang pagbebenta ng mga bangkay sa mga funeral parlors kasi may commission sila doon. Sabi niya, ito ay opportunistic at personal doon sa pulis na gumawa nun. Sabi ni Attorney Kaufman, tumigil daw yung tokhang operations. At pag sinasabi niya yung tokhang operations, yung katok at makikiusap na operations na ginagawa ng mga pulis na nag-house to house sila, lalong-lalo na doon sa mga bahay kung saan may mga reported na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Sabi niya na ang tokhang operations ay natigil na daw matapos ang pagkamatay ng isang specific na local na opisyal. So, sabi niya, ang karahasan ay dependent doon sa mga individual. Hindi sistema yan. Hindi systemic, hindi national, hindi widespread. Kadalasan ay dahil may individual, may nangyari, tumigil na sila dahil may pangyayaring ganon. Hindi dahil nanggagaling ang mga plano sa taas, yung pag-uumpisa niyan, pagplano at pag-execute ay nanggaling sa isang national policy na isinagawa ng Pangulo. Kung hindi, ito ay locally implemented at sa locals din po, nangyayari yung umpisa ay yung pagtitigil niyan. At yung mga ibang ginagawa ay minsan locally motivated din. Pagdating naman sa sinasabi ng prosecution na may mga namamatay na mga menor de edad, sabi niya bukod kay Kian de los Santos na 17 anyos, sinasabi ng prosecution daw, ay walang binigay na pruweba ang prosecution katulad ng pagbibigay ng mga birth certificates o ibang mga pruweba na ang mga biktima dito sa 49 incidents ay mga menor de edad. Mayroon nga katulad na Kian de los Santos na 17 years old. Pero doon sa iba, hindi na po nila pinatunayan. Sinabi lang nila may 49 incidents na namatay / o sadyang ganun ang nangyari at ang mga biktima dito ay mga menor de edad. Okay. Sa mga pag-link naman kay Pangulong Duterte, ayon kay Attorney Kaufman, walang
iisang mekanismo para sabihin na si PRD ang gumawa dito. So may mga witness daw na walang direct link. Halimbawa, ang isang witness, ang sabi niya, narinig niya ang boses ni PRD sa telepono nung kausap ng isang opisyal. Okay, alam natin kung ano to, kahit redacted yan, kahit hindi ang pinag-usapan ni Attorney Kaufman. Itong witness na ito, tinatawag na saksi ng mga ito particular na naaalala ko, ito ay isang preso. Tapos di umano'y sinabihan daw siya, inoperan daw siya ng isang opisyal ng correction system na, palalabasin ka namin, bibigyan po namin kayo ng pera, itodas mo itong isang taong to. Tapos narinig daw, di umano ng witness na yon na may kausap yung opisyal at inuutusan yung opisyal na maghanap ka na maggagawa ng ganito. At ginamit pa yung mga words na hindi natin magamit sa live na ito dahil pinagbabawal sa social media platforms. Ayon kay Attorney Kaufman, simple lang, ridiculous. Pinag-usapan din po si Mayor Espinosa at ang sinabi niya ay itinutukoy daw na ng prosecution na sinabi daw ni Pangulong Duterte kay Espinosa, may 24 oras kang sumuko. Sumuko. So nung sumuko, inaresto ng buhay. So kinumenda pa ni PRD na, buti, sumuko ito. So salamat naman at sumuko ka at hindi naging madugo. Okay. Matapos nun, parang nakalimutan na ni PRD. Hindi nagtagal ay pinasok ang kulungan nito ng ilang mga opisyal ng pulis at nagkaroon ng di umanong shootout. Pero namatay itong si Mayor Espinosa. Ang hindi sinasabi ng prosecution ay nakulong naman yung mga pulis na involved doon. Bukod pa, pero hindi na nasabi yan ni Attorney Kaufman. Ang sinasabi ni Attorney Kaufman hindi nila magagamit na pruweba yung panawagan ni Duterte kay Espinosa na sumuko bilang pruweba na siya po ay nag-mastermind ng pagka wala sa mundong ito kay Espinosa. So, walang direct link. Kasi bakit ka pa mag-bother magsabi na sumuko ka na at makulong ka na? Bakit pa nag-bother na makulong? In fact, yung buong operasyon na yun ay kaduda-duda. At ang prevailing na teorya nung time na yon, kung maaalala ko ng tama, is itong mga pulis na sumugod doon sa corrections ay may sarili silang pakay. Baka sila maituro ni Mayor Espinosa. So yan po ang kabuuan ng mga depensa na inilahad ngayong araw na ito ni Attorney Kaufman. Ang depensa naman, ang prosecution naman ay nagbigay ng rebuttal. Ito, medyo mahaba-haba ito. Ito ang rebuttal naman na ipinahayag ng prosecution ngayong araw na ito. Sandali, nawala yung notes ko. Ayun, andito na. Okay, umpisahan na po natin ha. Nandito na tayo sa pagpapahayag ng mga rebuttal ng prosecution. Sabi ng prosecution, okay, tumindig naman at sinabi na ito yung mga sagot namin sa mga ni-raise ni Attorney Kaufman. Sabi nila, itong depensa na ang neutralization daw ay hindi code para sa pagtatanggal sa mundong ito ng mga biktima. Sabi ng prosecution, hindi naman binabalikan ng prosecution na itong neutralization na ito ay code nga, yan po ang tawag nila para dun sa mga operasyon na may intensyon na mawala na nga sa mundo itong mga ito. Ayon sa prosecution, marami daw witnesses na nagtestigo na ang ibig sabihin niyan ay mag-unalive. Regardless daw kung legal o hindi legal ang operasyon. Sabi naman nila, mayroong comparison ito na kinompare ito ni Mr. Nichols, kinompare ni Mr. Nichols yung reliance ng depensa doon sa mga police manuals na ang sinasabi niya ay boilerplate language ito. So, kumbaga, ito yung mga standard na ginagamit na wika para mailagay yun doon para mag-conform. Pag ginasa ito ay magkukumpurma sa Geneva Conventions. Pero actually ito ay isang cover-up sa isang criminal intent. In other words, matagal nang ginagamit yung termino na yon at alam ng lahat kung anong ibig sabihin nito. At dahil ito po ay bahagi ito ng mga diskusyon sa mga Geneva Conventions. Pati daw po yung sinasabi ni
Pangulong Duterte sa kanyang mga speeches. Sasabihin niya dun sa umpisa, tapusin na yan. Pero doon din sa isang bahagi ng kanyang speech, magsasabi siya na, kayong mga pulis, sumunod kayo sa batas, depensahan ninyo ang sarili ninyo, pag sa tingin ninyo, yung kalaban ninyo ay makakasakit sa inyo o baka kung ano mangyari pa sa inyo, mawala rin kayo sa mundo. Sabi niya, ginawa lang daw itong depensa na ito ni Duterte dahil bilang isang abogado, alam niya kung paano niya pagtatakpan yung kanyang mga sinabi. May ebidensya naman daw, pangalawang punto, sabi ng prosecution, may ebidensya naman ng common plan at direct link. Halimbawa, may ebidensya daw ng mga meetings. Sabi niya ay mayroong sinasabi ng mga witnesses na nagkita-kita naman ang mga co-perpetrators kasi sinasabi ng depensa kung wala namang ebidensya na may meeting o napag-usapan ito. So sabi ng prosecution, meron at nag-cite ng mga dokumento. Sabi ng defense, walang smoking gun. Ika naman ngayon ng prosecution, dun sa incident 1, narinig daw nung witness may direct order galing kay Superman, yun daw yung code name nila kay Pangulong Duterte, na may iniutos na karumal-dumal doon sa kasamahan nila. Mayroon din daw sariling mga admission si Pangulong Duterte na inamin daw under oath doon at pinakita yata yung nasa either Congress, sa Congress yata, na sinasabi niya na mayroon siyang death squad. Tapos doon sa kanyang farewell speech, sinabi din daw niya na, pag ako'y nawala na, mag-ipon kayo, kayo, ambag-ambag ng siguro piso, 5 piso, ganun, para gumawa ng monumento. Tapos, imbis na libro, katulad ng hinahawakan daw ni Jose Rizal, ay meron siyang gesture with his hands na pinapakita yung mukha niya, yung parang ganun. So, ang interpretation ng prosecution ay daw yon, ay firearm daw yon. Sabi ng prosecution at nire-rebut nila ang sinasabi ng depensa. Ang sinasabi nga ng prosecution, ang ginagawa ng depensa ay tinitignan lang ang maliliit na iba't ibang mga lugar ng insidente, pero hindi tinitignan ang kabuuan. Para daw itong elepante na tenga lang, o parang yung parable ng 5 bulag o ilang bulag, na may isang elepante, sabi nung isang bulag, ay mahaba pala itong hayop na ito dahil hawak niya yung trunk. Sabi naman ng isang bulag, hindi, malaki ito, parang puno ito kasi ang hawak niya yung paa. Hindi, manipis ito, parang snake, kumbaga parang ahas. At dahil hawak niya yung tail and so on. So yun ang sinasabi ng prosecution, ang ginagawa ng depensa ay namimili lang sila ng iba't ibang mga lugar pero hindi nila tinitignan ang kabuuan. Sabi ng prosecution, geographic and quantitative scale. Sabi nila, yung hindi totoo yung sinasabi ni Kaufman na hindi widespread ito dahil sa Davao nga daw, maraming mga biktima, mahaba ang duration at malaki ang impact sa civilian population. Sabi, iniulit pa ng prosecution na karamihan ng mga biktima dito ay mahihirap kung kaya't talagang ang target dito ay yung mahihirap. Wala naman, mga vulnerable sila dahil nakatira sila sa mga lugar ng yung mga impoverished urban communities. Doon sa legal and judicial rebuttals, ayon kasi sa depensa, sabi ni Attorney Kaufman, ang pagdating sa crime against humanity, kailangan defined, distinguishable yung targeted area ng population. Kasi ang definition ay ang biktima ay targeted civilian population. Ibig sabihin, non-combatants. Katulad ng in-explain ni Attorney Mike doon sa The Spokes na episode namin. So, sabi ng prosecution, wala naman daw nakalagay sa Article 7, Paragraph 1 ng Rome Statute na kailangan ma-define by ethnicity or nationality yung tinatawag na targeted population. Ang kailangan lang ay enough na daw ng sinasabi nila na ito ay mga pinaghihinala ang mga kriminal, kasama dito mga gumagamit ng droga at mga magnanakaw. Irrelevant daw ang mga comparison nito sa ibang mga kaso. Sabi ng prosecution, dahil may kaso sa Korte Suprema, hindi daw mag-claim ng PNP na may presumption of regularity kapag may namatay during police operations. Nag-cite sila ng kaso.
may mga judicial notice daw of accomplishments. Doon sa kaso na sinasite nila, sabi daw ng Korte Suprema, may judicial notice na ang Duterte administration ay kiniklaim yung ibang mga pagka-alive dito na mga accomplishments sa kanilang official year-end reports. Kung kaya't pinaghihinalaan ito na state-sponsored killings. Ang sinasabi naman ni Attorney Kaufman, hindi sinabi ng Korte Suprema at nag-decline ang Korte Suprema na sabihin ito yon na ito ay state-sponsored killings. In other words, walang pwedeng mag-claim na may judicial notice ng mga pangyayaring ito at ito po ang naging conclusion ng Korte Suprema. Kaya maaaring gamitin ito ng prosecution at nagagamit din po ng depensa. Finally, sinabi ng prosecution na may failure dito of domestic accountability. Wala daw totoong investigasyon. Ayon daw dun sa mga representante ng biktima, ang dami-daming kamatayan pero yung gobyerno ay nag-review ng 302 cases lang. So, hindi daw relevant kung 302 lang pero ang ina-allege ay libo-libong mga namatay. Tapos yung pag-systematic targeting daw ng mga kabataan, sinabi uli ng prosecution na ang mga kabataan na to ay namatay bilang mga biktima ng isang systematic na pagta-target sa kanila. At hindi sila collateral damage kahit yun pa ang sinasabi ng depensa. So yun ang kabuuan ng rebuttal ng prosecution. Okay. So kung mayroon po kayong mga katanungan tungkol dito sa rebuttal at saka sa final arguments ng depensa, tignan na po natin. Please keep the questions in point para hindi tayo naliligaw ha, kasi mahahaba pa ito ng pinag-uusapan natin. Okay. By the way ha, so para lang maging pantay-pantay yung ating pagsasalita dito at medyo hindi tayo mapapahamak sa mga social media platforms, susumbong ko lang sa inyo na kahapon doon sa mga comments pagkatapos ng live, mayroong nagreklamo, bakit tigil-tigilan ko daw yung paggamit ng terminong unalive. So, at dahil wala naman akong magagawa, dahil walang ibang termino na magagamit na acceptable sa social media, na-block tuloy siya ng isa sa mga moderators namin. Wala akong magagawa doon. Okay? Kahit magreklamo, maglupasay kayo and all that, gagamit tayo ng mga termino na magpoprotekta sa atin para hindi matanggal ang ating accounts, hindi ma-demonetize at para mas marami po talaga ang makapanood at makakita ng mga explanations natin dito. Hindi ako hihingi ng paumanhin para dun sa mga kailangan kong gawin para mas marami ang makaintindi. Kung hindi naiintindihan yung ginagamit ko, ayun talagang babaguhin ko. Gayunpaman, since wala na ngang ibang mga termino, pareho na lang po tayong magpahaba ng pasensya dahil ito po ang panawagan sa panahon nito. Okay, guys, kahit sabihin niyo na naiyak kayo sa mga closing and all that, di ko po sa ngayon papatulan yung mga comments na yan dahil among other things, nakakonsentrate ako ngayong araw na ito sa mga legal na argumento. Okay? Hindi pa medyo cold lang po ng konti. Gusto ko pong i-discuss yan. Kaya lang matatagalan po talaga tayo. Maraming hindi meron akong mga nasa isip ko na hinahawakan ko, baka mawala. Kumbaga, habang maliwanag pa sa isip ko yung mga argumento dito. Nakikita po natin dito na ito kailangan i-discuss. Kung nananaig ang ebidensya ng prosecution, tutuloy ito sa pagdidinig sa trial. Kung manaig yung ebidensya o reasonableness o logic ng depensa, hindi ito tutuloy. Paano kung patas? Paano kung pareho lang? Dahil dahil pinoprotektahan natin ang karapatan ng bawat individual sa kanilang kalayaan, kapag pantay lang, walang mananaig, titigil yung hearings at maaaring makauwi ang dating Pangulo. Or, maaari pa rin sabihin ng mga hurado, may ebidensya, hindi lang enough para tumuloy sa hearing, maaari silang mag-issue ng order na nakakulong pa rin si PRD habang naghahanap ng additional na ebidensya ang prosecution. Ngunit, hindi ito pwedeng magtagal dahil nga may karapatan sa kalayaan ang bawat mamamayan. Okay. Okay. Sabi ni Mary Grace Piatos 01, he confessed it himself. No defense can erase that. Trial now. Ma'am, mali po yata ang paggamit ninyo ng termino.
ang isa pong confession, lalong-lalo na sa jurisdiction dito sa Pilipinas at kahit sa ang jurisdiction ay ginagawa under certain circumstances. Mayroong kausap at kadalasan ang kausap ay law enforcer. Kung sasabihin ninyo nag-confess siya sa civilian o sa isang tao na wala namang pagkakaintindi sa sinasabi niya, kailangan isumbong nung tao na yon na pinagkumpisalan niya itong bagay na ito at doon niya gagawin niyan bahagi ng records. Gagawin niyan after swearing in and so on. So, posible na i-consider yung mga times na nagtetestigo siya at a proceeding. Halimbawa, doon sa Congress, sa mga investigations ng human rights and so on, kung siya po ay nanumbahan. Pero hindi natin maaaring tanggapin lang yon on its own. Hindi po lahat ng pangungumpisal ay admissible. Unang-una, mayroon po ba siyang abogado? Siya ba po ay under custodial investigation? Siya ba ay napapaligiran? Ano ang mga circumstances na yon? So kung kulang pa po ang pagsasaad ng mga circumstances, maiintindihan natin kung bakit ang prosecution ginawa siya na isang bahagi lang ng kanilang reklamo. Hindi siya nag-iisa. So kasi kung ang confession at confession lang ay sasabihin ninyong no defense can erase that, hindi po yan totoo. Okay. So kailangan, maaari yan i-explain. Maaari yan ilagay in context. Maaari rin sabihin mismo nung nasasakdal, it was hyperbole and so on. So may pagkakataon na mag-explain at ito po ay yung pagkakataon na yon. Tatandaan po natin, hindi lang po yan nag-iisa o tumitindig mag-isa. Kung enough na po yan, kahit yan lang ang isumite ng prosecution, sapat na. Kaso, hindi nga. So, wag po masyadong kampante sa mga ganyan. Naiintindihan ko, hindi mo naman mahal si PRD katulad ng ibang mga tao na nandito. Gayunpaman, mahirap din po na hayaan namin na yung statement nyo ay tumindig mag-isa ng ganyan. Bakit nyo kami, okay, ganito ha, naiintindihan ko na gusto ninyo minsan na iklaro ang sabihin ng ibang mga abogado. Pero hindi yan lahat papatulan ko dahil hindi ko nakikita ang konteksto na sinabi ni Attorney Libayan at hindi ako papayag na pag-awayin nyo kami. At pag-awayin nyo, lalong-lalo na dalawang abogado, maaari po na pareho kaming tama dahil wala pang ruling ang Korte Suprema o ang mga hukuman o ang ICC dito. It is possible for us to simply coexist with different opinions. You can have one problem, 5 lawyers, and 10 different opinions. So please, wag po ganyan. Sabi ni Izon, how can the defense justify first asserting that Mr. Duterte's word is his word and then later claim that one cannot rely on anything coming out of Mr. Duterte's mouth? Because it is all about context. So halimbawa, dito, Mr. Duterte's word is his word, especially when he is serious. But would you claim that his word is his word kung nagbibiro siya? If he is speaking in hyperbole, you will have to determine what the intention of his word is. So, and it applies to anybody, ha? It applies, let's say, to President BBM. It will apply to anybody else because you will have, as part of the due process, you will still be given a chance to explain. And the explanation can be, in this case, it was political speech. He was speaking to the crowd as part of his intention because he was running for president, or he was aspiring for higher office, or he was explaining why Davao is so rich and peaceful. May mga ganyan. Wala pong bail ang ICC. Hindi po ito ordinaryong hearing. Sabi ni LGL, thank you very much for your support kay PRD. Well, when we talk law dito, we will even say things that might not be favorable to PRD but must necessarily be discussed openly with the public. In many conversations that we've had, there weren't a lot, but in conversations that I have had with PRD, he was willing to listen even to the hard stuff, even to the stuff that doesn't make him look good. So halimbawa, sasabihin niya sa akin, hindi ba ganito? Ito yung law, di ba? Ganto. I-explain ko, sir, may ruling na bago ang Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, ganito na po ang interpretation niyan. Kasi tigil siya, pag-iisipan niya, ganun ba? Ano yung case? So magpapa-explain siya. Tinatanggap niya. So, as part of whatever little I have learned from him or a lot that I have learned from him, it is essential for us to talk about the hard stuff.
Even the stuff that might not be good for him, we will still discuss it here. Which is why tinatanggap natin yung mga sinasabi kahit hindi nila mahal si PRD, kahit hindi nila na-appreciate ang mga ginawa, tatalakayin natin. Yan ay kung alam ko ang kasagutan, ha? Kung hindi ko alam, nako, maghahanap pa tayo at magre-research pa tayo. Wait lang. Hi, hey, hey, Bean, stop it. Stop it, Beanie. Stop, Beanie. Wait lang. Abs. Okay, kanya. Bean, stop it. Ang daming cats. Pasensya na po. Wala pa po tayong nakikitang ganyan. Nag-public apology by yung prosecutor. Okay, come over here. Here, you stay with me. Stay with me here. Somebody wants to say hi. Okay. Stay here. Stay here with me. Huwag kang ang kulit mo kasi you keep walking around. Yan, pagalitan ka. So, si Kit-Kit lang yung is the only cat that I have who I speak to in Filipino. Sabi ni Jai Pascual, may I ask, is it also possible to add at defense side points the one who surrendered and did do rehabilitation, mostly young users? Hindi po ko po narinig yan dun sa sa pagtatalakay ni Attorney Kaufman. Pero kung hindi ako posible naman gamitin nila yan doon na sa trial. Kailangan kasi relevant. At ano yung relevance dito? Gagayahin po nila yung alinsunod sila doon sa prinisinta ng prosecution para sila po ay magsumalag ng mga yon. So, yun po yung sinusundan nila.